Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging rating, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipikat kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. Na may babae dito. Pero other person to. Hindi yung nanonood. Hindi rin to yung person ng nanonood. Ibang tao to. Okay? Kakilala nyo, malamang. Someone na malapit sa inyo, kakilala nyo o idol. Okay? So yung taong to ay for some reason mukhang nalilito siya nowadays. Ano kaya tong high priestess na to kasi marami siyang pwedeng meaning. Pero ano? So yung high priestess natin ay kinalarify na maliwanag masyado. Ayan. So again, yung high priestess kinalarify ng 3 of Earth at Emperor. So again, nalilito siya, no? Ngayon, nalito rin ako. Kung ano yung high priestess, bakit siya nandito? So, kinalarify ko. Kasi ang dating sa akin, mukhang may nalaman siyang information tungkol sa trabaho. Lahat to trabaho eh. Tipo, ibang case ganito eh. Binibigyan siya ng trabaho. May nag-aalok ng trabaho sa kanya or gusto siya i-promote. Pero for some reason, hindi alam ng tao dito kung tatanggapin yung offer. So, yun ang dating sa akin. Yun yung ay! 8 of Swords pala to, naisip ko 2 of Swords. Pero confusion kasi nakalagay dun. So again, confusion pa rin yan. Nalilito siya. Tatanggapin niya pa yung offer o hindi. Pero tingin ko tatanggapin niya. Nandito yung the world. Na ang meaning ay success, celebration. Ayaw niya siguro mag-handle ng tao. Case to case basis kasi yung reason niya eh. Mahihain siya, ayaw niya mag-handle ng tao. O ayaw niyang i-let go yung work kasi napamahal na sa kanya. O sanay na siya dun sa work. Maraming ang case. Pero again, mukhang tatanggapin niya yung offer. So ulitin ko, ito itatama sa ibang tao. Na babae. Pwede rin lalaki kung extrovert. Ay, babae pala ito. Pwede rin sa lalaki kung introvert siya. Pero yung tao dito ay other person, hindi yung nanonood.
whether babae o lalaki nanonood, ibang tao to, nakakilala nyo o malapit sa inyo o idol na malilito nga kung tatanggapin tong offer. Pwede rin kasi tong sponsorship, endorsement, may collaboration, business deal, gano'n. Business project, enterprise, gano'n. Anyways, punta na tayo sa susunod. Punta tayo ng ibang deck. Sama-sama na ito. Ganito na natin para hindi makalat. Ano pang mensahe ang makukuha natin dito? Nakataas siya ha. Wala dito kasi dito tumatama yung ilaw eh. Oh, dalawa yung tao. So, energy na lang sila lahat para di ako malito. Jealousy? So, sa case na to, kung may jealousy na nangyari, ito forgiveness. Ito naman ay happiness. So, more like reconciliation. Magiging happy kasi magkakaayos at may healing dito. Siyempre, priority ang relasyon, di ba? So, ganun ang dating dito. Nandito kasi memories natin. Para bang regardless kung gaano kasakit yung nangyaring jealousy. Kung baga dito papasok yung 6 of Cups na mas ipa-priority yung masasayang alaala. Kakalimutan na yung nangyari sa present at iba-value yung masasayang nangyari sa past. Kakalimutan na yung present at i-continue na lang yung magagandang alaala from the past nga. So, sino yung tatamaan ng reading na to? Kung may jealousy na nangyayari o mangyayari pa lang. Impossible partner, Sagittarius, Gemini. Hindi tumama sa inyo itong reading, baka dun sa kakilala nyo o idol. Sagittarius na naman. Taurus, Sagittarius ulit. Pero Pisces naman. May halong Pisces. Itsura. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo. Okay? Sa clue na to. So yung clue, pwedeng tumama sa inyo sa person nyo o kakilala. Pwede rin sa idol. May mga kung ano-anong hikaw o kung saan nilalagay yung hikaw. Tulad nito, ilong. May iba sa leeg. May iba sa sa bibig. Yung iba sa siyempre sa tenga, sa kilay.
Kung sa tenga, maraming hikaw na parang mapapansin mo agad. O may tunnel siguro. Ang laki ng butas ng tenga. Pero depende nga, may iba nga nakita ko sa pisngi pa eh. Baka pwede nga sa liig. Who knows? Minsan na lang. Depende sa trick. Meron nga sa sa pusod. Pero grabe rin naman ko sa liig, no? So again, depende. Sa trip. Straight ang buhok. May beauty mark daw. Facial hair. So, ayan, ganyan tsura. May balbas, bigote. Basta may buhok sa mukha. Kung lalaki, siyempre. Tayo ng ibang senaryo. Oh, ito magiging masaya. Parang ito lang din yung kanina na may mapopromote o may matatanggap sa work kung mag-a-apply. Ito kasi ayan, no. Tawag dito. Ayan, nakalagay naman honor and success. Ito ay great happiness. So, ang dating makaka-receive ng papuri. Yung iba, siguro may magagawang brilliant idea na makakatulong sa ibang tao o sa workplace. Kaya yan, bibigyan ng parangal. Yun yung great happiness dito. 25, 26 pala to. O sabihin nating award, reward. Kaya magiging super saya. O pwedeng ito yung wish ng iba sa inyo, mangyayari. Yung ina-expect nila mangyayari. Kaya magsasaya. Sabihin natin papasa ng exam. Monetize ang YouTube, depende. Magiging somewhat fortunate kasi dito kaya ito fulfillment na to. Ganon siya May ibang senaryo ulit. Gathering. Wedding. Literal na wedding yan. Proposal. Engagement proposal. O baka kundi kayo to na makaka-receive ng proposal. Wedding. Engagement. New job. Promotion. Baka mai-invite kayo sa celebration. Okay? Na tungkol doon sa sinabi ko. Ano pa ba ito? Reconciliation. Pwede rin naman actually. Sa mga mag-ex kung gusto pa, diba? Kasi may iba na ayaw na. So, para to sa mga ex na gusto pa malamang, syempre. Doon to tatama. Kasi may gathering. Kung di nila type yung ex, wala nang gathering. So, doon to tatama sa mga tao na gusto pa nila yung ex. Pwede dito. Kung dito tumama sa inyo di baka sa someone na malapit sa inyo na yun nga o kakilala o idol na magkakabalikan sila ng ex. On your relationship to, pwede rin kasi
May mga single na magiging in a relationship na. Kung in a relationship na o kasal, may date. Kakaroon ng date. Silang dalawa lang. Para may isip. Decision, no? Thoughts. Kaya lang dating sa akin sa 2 weeks na to, may chance na mapaisip-isip ang iba sa inyo. At ito ay regarding important matters, legal matters. O business. So, papasok din yung tax. Any form ng documents, legal documents, na yun yung magiging laman ng isip ng iba sa inyo. Parang may aasikasuhin sila. O may paplanuhin. Sabihin natin improvement in a way na magpaplano tungkol sa second branch, mga ganun, o i-innovate yung product. So case to case basis. Ano pa ba to? Pwede rin kasi itong may iba sa inyo na nasa problematic situation, like may case o malapit sa buhay nila may case na yun yung laging iniisip. Ngayon, kung nangyayari na at nagkaroon na ng hearing, halimbawa, ganun, nag-file na ng case, may hatol na dito. At tingin ko papabor sa iba sa inyo yung hatol. So pwede rin kasi itong case. Ibang senaryo ulit. Ano yung magpapaisip sa iba sa inyo? May malalamang something yung iba sa inyo, like revelation o discovery, na magpapaisip-isip sa sitwasyon nyo. Sa sitwasyon ng iba sa inyo o mahal nyo sa buhay. So again, may someone na magiging palaisip. So maraming case, di ba? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa inyo, ha? Oh, ang ganda nito, oh. Bakit may fear? Well, unang naisip ko, may chance daw na mag-loan yung iba sa inyo. Kaya lang, maganda yung offer, di ba? Ang kaya lang ay natatakot umutang. Natatakot sa responsibility o obligation na kailangan mo bayaran monthly. So may iba sa inyo na natatakot dito nga sa opportunity na ng tungkol sa loan. So may mag-aalok ng loan o may mga
up na pwede magpa-loan. So, basta ganun. Ngayon, ibang case din makaka-receive ng unexpected money yung iba sa inyo. Ngayon, natatakot sila na baka hindi magtagal yung pera kasi baka utangin o baka maubos niya sa luho. Na yun nga, nag-worry siya dito. Pero mahalaga ay posible itong unexpected money. May case din na naka-receive nga na unexpected money. Kaya lang, naubos din agad. Kaya ito, na-stress. Hindi man lang nagtagal sa palad niya, naubos agad. Hindi niya naitabi para sa babayarin. So, pwede rin ganun. Anyways, since hindi pa nangyayari, di kayo na gumawa ng paraan, diba? Para ma-reverse yung reading. Iwasan niyo yung mga sinabi ko para hindi mag-lead sa ganito. Sad, diba? Kung makareceive ng unexpected money, di lagay na sa bangko agad. Ganun lang yun. Para hindi mawala, hindi maubos. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo, okay? Babasahin ko na lang, kukuha lang ako dito ng 3 cards. General advice na to for the whole 2 weeks. Lasting love. This is your true love. Open your heart. Love is the highest energy of all. Let it in. Dreams come true. Ito yung sinabi ko kanina, oh. May wish ka ako na maaaring magkatotoo. Dreams come true. Have faith. Your rainbow will come smiling through. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.